So now we're going to answer the assignment number 9. The assignment number 9. So we have a new workbook. Type in the text and numbers in the same cells as shown as below. So man siya ang given nga data and we will find or atong kwaon ang mga total staff cost, government allowance, credit or debit, and then the total. So we have here a data. So man siya ang ato ang buhatan. No, kwaon nato ang iyang total staff cost, yung government allowance, and then yung credit debit. And then ang total sa number of staff. So para makuha na siya is we have a formula nga atong gamiton. So in cell D2, no, para makuha nato ang total staff cost, ingon siya diri we need to multiply the hours worked multiply by 8.75. So 0.75. So para makuha nato ning total staff cost, ato daw i-multiply ang hours worked multiply by 8.75. So atong i-try. So formula natong gamiton is ang operation nga atong gamiton is multiplication. Kaya mag-multiply man ta. So hours work and then i-multiply nato siya sa 8.75. So mao ni siya ang total staff cost. So the same gihapon nga formula ang atong gamiton, no? The same lang gihapon nga formula atong gamiton ani nga mga following nga persons. Okay, equals sign, then hours worked, tapos i-multiply nato sa 8.75. So next, the same lang gihapon. So muna siya ang total staff cost, no, nga result. Next is atong kwaon na pod ang government allowance. So government allowance, which is na siya sa cell F, nung formula nga atong gamiton is multiplication lang gihapon. So suppose kana to nga ang government allowance is na siya 1,000, na ay naka-intact ka 1,000. So all we need to do is i-multiply nato ang 1,000, no, ang 1,000 to the number of staff. So ang government allowance is na siya kanang nakakuan nga 1,000 pesos, and then ang 1,000 pesos nga government allowance i-multiply nato siya sa number of staff, no, kadaghanon sa staff. So multiplication gyapon siya 1,000, then i-multiply nato siya sa number of staff. So ang government allowance ni Nadine Res Mog is na siya 13,000. So the same gyapon diri the same gyapon nga formula ang atong gamiton. 1,000, then times nato siya diri sa kang Boris Corbett. So next is equals 1,000 and then
Ay, mali. Wait lang. Ayan. 1,000 times 15. So, next, last is kay Teresa Wallace. The number of staff, 18. Now, para makuha na to ang credit na pod, ang debit is, ang formula nga atong gamiton is subtraction na siya. So, ang government allowance, i-minus nato siya sa total staff cost and i-minus nato siya sa office rent. So, katulo ta mag-subtract. So, again, para makuha na to ang credit debit is ang kining government allowance, i-minus nato siya sa total staff cost and then last sa office rent. So kaduha ta mag-subtract. So, subtraction ang atong gamiton na kwan. So, government allowance, i-minus nato siya sa total cost, minus na po nato siya sa office rent. So, money siya ang yang credit. Ang result sa credit ni Nadine Resmog. And then, the same lang gihapon. Government allowance, minus total staff cost, minus office rent. Sige, napodari So, kita na to nga si Boris Corbin is nag-negative ang iyahang credit. So, more siya na short iyahang kuon. So, next is kang Kersonak minus total staff cost and then minus office rent. Minus so, mauni siya ang kang Teresa Wallace. Na siya negative 70. No? Na siya negative 70. Dato man ni siyang gi-minus. Okay. Like this one. Ani, tapos minus na pod. I-minus na to siya there sa total staff. And then, i-minus na po siya nato sa office rent. Na siya negative 270. Now, para makuha na to, kung pila ka buok ning number of staff, dili na ka nato siya manumanuhon. No? So, naputay ka ng formula nga itong gamiton. So, para i-add na to ni sila tanan, addition ng ato ang gamiton nga formula, sum, which is, nag-represent siya sa addition na operation. Yan. Then, pinakauna, which is Nadine Resmog ang pinakauna. And then, add. So, kasi ang pinakalas kay si Teresa Wallace. 8. So, kani siya, i-add na nato ni sila. I-add nato na sila. Nato sila. So, 47 kabuok number of staff. So, mauna ni siya ang result sa ato ang data.